morning, Ted. Morning, Opo. Chacha. Salamat sa panahon. Sir, kumusta po ang presyuhan sa inyo pong mga supermarkets? Sa usapin po muna noong mga basic commodities na may mga SRP. Kasi may mga complaints na ngayon na nagtaas na po eh. Ang sinasabi ng DTI, parang meron pa silang May 10 sinasabing peche. Correct. No, medyo mahirap nating i-control nationwide, no, sa dami ng ating probinsya, isla, no. Medyo mahirap i-control, no. Considering yung mga far-flung areas, syempre, mas maraming gasolina involved, no. We're talking shipping, we're talking trucking, no. Oo. So, maaaring meron na nga areas na mas mahirap abutin ng ating mga delivery na medyo nag-adjust na ng kaunti ang presyo. Wala silang, for me, wala namang kasala. It's not a crime. But, siyempre, ninanais ng ating mabuting DTI na sana, mag-cooperate sila at try to hold on till May 10, no? May malalaking kumpanya, katulad ng Nestle Philippines, no? Publicly sinabi, till end of May, they can try to hold on if kailangan. Pero kung di kailangan, siyempre, they also need to, recover their investment. Yes. Oo. Opo. Pero kasi nga ultimo ang pinakahuling datos na tungkol sa inflation hindi ho maitatanggi na tumaas, no? Opo. So talagang this is inevitable, Sir Steven. Ay, yes. Kasi sabay-sabay lahat. Tapos last weekend, another suntok na naman yung pagputok ng mayon, no? Although it's regional, no? It's also in one area lang naman. Pero it'll affect also supply and demand, no? Sabay-sabay lahat, di ba? Yun. So, at I guess kung hindi man yung mga PNPCs na minomonitor ng DTI, no? Hindi man yung basic necessities and prime commodities, meron din mga ibang produkto na medyo gumagalaw. Ito ang aking gauge. Kung hindi supermarkets ang titignan natin ng presyo, yung mga karinderya, doon mo makikita, di ba? Sa mga kainan districts, di ba? Kasi I'm sure, nag-iba na mga presyo nila. Dahil nagtaas na rin ang cost nila, no? Hindi naman sila basta gagalaw kapag hindi nagtaas ang cost of input ng kanilang, gagasusin sa negosyo. Opo. Sa inyo pong hanay, ano po ngayon ang napansin po ninyo? Sa inyo ho bang mga supermarkets na miyembro po ninyo, particularly po in Metro Manila and nearby regions, gumalaw na ho ba yung prime noodles halimbawa po? Ito pong mga dilata na basic na kasama doon sa basic necessity identified by DTI? As in, nag-aumento na ho ba talaga? From what I gather, no, this is my own data gathering. No, from what I gather, may areas na meron ng increases. No? Pero kaunti lang, adjustments lang yan. Kasi number one, like I said, ang mga manufacturers, ayaw nila magtaas. One time big time, tapos biglang tapos ng gera, naayos ng medyo bumaba ang presyo ng gasolina in 2 months. No? Mag-adjust sila ulit. Bakit? Hindi pa nagtaas yung kalaban nila. Sila nagtaas ng malaki. Mawawalan sila ng market share. Diba? So, adjustments are very minimal and ayaw nila na one-time big time. Ayaw din natin siguro na on May 11, biglang sabay-sabay magtaas lahat ng bilihin. Diba? What's good then is that naging disciplined ang buyers, ang consumers, no? Naging disciplined tayo lahat at hindi nating minadali ang pagtaas ng presyo ng mga prime commodities and basic necessities. Yun. Oo. Itong dollar-peso exchange rate, anong effect nito sa inyo, sir? Yeah, talagang may effect yan, no? Kasi lahat ng manufacturers, I was with their meetings with these guys also recently in mga different functions, no? And syempre, sabi nila, paano naman kami hindi magtataas? Tama naman ang dollar exchange rate. Paano naman? So, ang umaaray, hindi lang naman manufacturers, no? Logistics, lahat ang kailangan ng imported raw materials, no? At napakarami nila, di ba? Yung gasolina na lang, muna sabihin yung presyo ng gasolina worldwide, tumaas pa yung dollar exchange rate. Hindi, understood. Dalawang suntok yun. Nataas ulit din ang pagpasok ng cost of fuel, cost of oil and fuel, no? So, yun. Everybody saying, siyempre, mahirap isulat, round off, estimate accurately, no? Kung ilan percent ang effect, ang impact nito sa iba-ibang negosyo, no? Pero, for sure, without thinking, may impact talaga, di ba? Kaya nga, sabay-sabay ang suntok sa atin, no? Ng different elements, no? Which affect business.
Oh. Sir Steven, meron po bang ugnayan ang inyo pong grupo sa DTI? Kasi parang iba yung sinasabi nila sa napapakinggan ko sa inyo ngayon. Ang sabi nila last time, nakatulong daw po yung pagbaba ng fuel pump prices para ma-extend itong no price hike commitment na ibinigay daw po nitong mga kasapi daw po dito sa basic prime commodities natin. Yun ang sinasabi nila. Paano po ba yun? Well, I guess sa dami ng produkto sa merkado, no, yung minomonitor ng DTI is less than 300 items. Okay, so, maring, that's how you interpret it. Yung kanila, yung mga minomonitor nila, the promise stands, no? Kaya nga sabi ko, they came out nga publicly, no? Sinabi na hindi sila gagalaw. Oo. Pero yung mga ibang mga produkto, kalaban, na hindi nila minomonitor, what, 15,000, 20,000 items inside a supermarket, no? Hindi natin ma-monitor lahat yun. Nobody can do that. No? So if those competitors move up by 2%, 3%, awaiting, gagalaw din yan, yung mga prime commodity, yung mga basic, yung mga market leaders, no? Those heading, nauna, at namamayagpag sa kanilang mga kategorya sa basic necessities and prime commodities, no? So bago sila gumalaw, galaw na tayo ng konti. Kung galaw sila, isip tayo kung galaw pa tayo ng konti o hindi. So dahan-dahan nag-i-inch up na. And like I said, this is expected, di ba? Yeah. So it's a matter of positioning. It's a matter of positioning ang tawag dyan, di ba? Strategic positioning ng mga kumpanya, saan tayo pwesto, di ba? Para hindi naman tayo maiwanan, nag-increase ng kalaan, mga major companies nag-increase, di tayo gumalaw, tsaka tayo gagalaw, halatang halata, wow, laki, piso nilaki. Ang piso tinaas ng produkto natin, di ba? Lalo na yung mga big packaging, di ba? Piso, 2 pesos. Oo. So slowly nag-inch up na sila ng kaunti para hindi biglaan din, which, to my mind, is also good for the public, di ba? So it's not a black and white thing. It's not a black and white thing. But sinabi ng TTI, hindi magtatas. So it's maraming in-between yan. Napakaraming yan. At kumbaga somehow, may katotohanan naman yung sinasabi nila, hindi lang sa lahat ng mga produkto. Pero Sir Steven, ngayon, ang tanong ng consumers natin, even I myself, ano na mangyayari after May 10? Gaano po kalaki yung magiging pagtaas ng presyo? May mga suppliers na po ba ang nagparamdam sa inyo na talagang after May 10, may pagtaas ng presyo, especially with basic commodities? Meron. Meron mga May 15, no? Meron mga nagdagdag ng dates. No? Ang point nila, sobrang tagal na lang kami tinitiis to, di ba? So, ang akin is, wag din nating sobrang patagalin pa i-extend yung no price increase policy or no price increase strategy, no? Dahil ng gobyerno, no? Dahil puputok, parang Mount Mayon, no? Kung talagang napuno na, paglubas mas mahalayo ang abutin ng lava, no? Ng eruption, ng effect ng eruption, mas maraming tatamaan, di ba? So, let the free market forces, let it flow. Ibig sabihin, kasi hindi naman natin mapigilan yan di ba? Tama. Number one, hindi natin ma-monitor lahat sa dulo-dulo ng Pilipinas. Hindi naman natin ma-monitor yan Although, it was a good strategy for government to say, hey, mag-cooperate naman kayo. Huwag muna kayong magtaas. So, pero yan ay pakiusap. Siyempre, hindi naman, hindi silang magdedesisyon, kumbaga. Pero Sir Steven, yung sinasabi niyo po na on May 10 and even May 15, may mga pagtaas ng presyo. Malaki po ba? Piso, centavos, and mag-sample lang tayo. Halimbawa po, sa sardinas o di kaya sa noodles, magkano po yung magiging pagtaas? Pinakamalaki siguro piso, no? Pero kumbaga, lahat nga sila, ayaw nga nila ng sobrang laking pagtaas dahil nga, di mo mabawi. That's what people think. Taas sila ng taas, pag nila bawiin. Mahirap bawiin sila. In-explain ko na napakalaking trabaho ng bawiin ng presyo. So they don't want to, increase unnecessarily where they have to take it back later and say, uy, we lost so much market share. Dahil nagtaas tayo ng ganun, pwede ba baba natin? Yun yung nakikita nating sale, buy one, take one. Yun na yung form of pagbaba ng presyo ulit. Dinawi nila, pinalik nila, di ba? Kaya lang, di nakikita ng tao yun. Taas ng taas, di naman binababa Hindi natin napapansin yung mga promotions, no? When they try to get back their market, earn back their market. Okay, sige. So, muli kaming tatawag sa inyo, Sir Steven, para mangumusta dito po sa presyo. Nakabantay rin ako. Lahat tayo nakabantay kasi we don't want things to get really bad, di ba? Ayaw natin ng sabay-sabay. Kasi pag sabay-sabay, mag-uurentado sa ang bayan, di ba? So, we don't want that to happen. So, habang nagtitiis na lahat, sana, dahan-dahan na ang epekto, pagmasahe, no? Wala pang tuition, matagal pa June. Sana wag umabot doon, no? Di ba? Another suntok ba naman yan? Yun. Sige. Thank you for having me. Oo. And
Thank Opo. you. Salamat po na marami. Sa ulitin po. Thank you. Si Ginoong Steven Kua po ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.